Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa banal na misa. Mga anunsyo. Talakdaan ng mga gawain sa Semana Santa taong kasalukuyan. March 30, Lunes Santo. Pabasa sa bawat pamayanan. April 1, Miyerkules Santo, 5 p.m. Pagbabasbas ng mga santo o exhibit ng mga banal na imaheng pangmahal na araw. Ang mamamahala po ay Camereros de Sagradas Imágenes. April 2, Huwebes Santo, 9 a.m. Paggawa ng altar of repose. Ang mamamahala po ay liturgies catechist. Pagdalaw sa mga may sakit. Ang mamamahala po ay EMHC. 5:30 p.m. Misa sa huling hapunan. Ang mamamahala po ay Zone 2. Ang aawit po ay PFCC. Paghuhugas ng paa ng mga apostoles. Ang mamamahala po ay Fisher Fox. Paglipat ng Santissimo Sacramento. 6:30 to 7:30. Pagbabantay ng Santissimo Sacramento. Ang mamamahala po ay Zone 1 at PWPN-AP. 7:30 to 8:30 p.m. Ang mamamahala ay Zone 2, Camareros de Sagradas Imágenes. 8:30 to 9:30 p.m. Ang mamamahala ay Batuhan. 9:30 to 10:30 p.m. Ang mamamahala ay Bayanan. 10:30 to 11:30 p.m. Ang mamamahala po ay EMHC, Knight of Columbus, at Youth. Launching of PCS Grand Alumni Homecoming 2027. Kailan? April 5, 2026. Saan? PCS Quadrangle. Ang registration po ay magsisimula sa ganap na 3 p.m. hanggang 6 p.m. Ang program proper po ay 6 p.m. onwards. Ito po ay para sa lahat ng PCHS or PCS alumni, batch 1961 to 2026. Ang susuotin po ay casual attire. Ang lahat po ay magsiluhod. Panalangin para sa buwan ng panlipunang kagalingan. Ama naming mapagmahal, bukal ng pag-ibig at tawa, ikaw ang aming takbuhan at sandigan. Masdan mo ang iyong likhang kinapal na nagsusumikap na gumawa ng kabutihan sa gitna ng kasamaan. Lumalapit kami sa iyo ngayon upang humingi ng dagdag na lakas at tawa. Tunawin mo sa aming mga puso ang labis na pagpapahalaga sa sarili, ang labis na pagnanasa sa kayamanan, at kapangyarihan na naguudyok ng kasakiman. Wasakin mo sa aming kapaligiran ang kultura ng korupsyon, na siyang sumisira sa makakristyanong pagpapahalaga ng kagalingan para sa lahat. Ama naming mapagmahal na kumikilos sa aming kasaysayan, pagalabin mo sa aming mga puso ang iyong matimyas na pagmamahal sa iyong bugtong nanak. Itulad mo kami sa Kanya na handang mag-alay ng sarili para sa kagalingan at kabutihan ng iba. Tulad ng Samaritano, turuan mo rin kaming lagi na mag-alay ng panahon, talento, at yaman sa nangangailangan naming kapwa. Ito ang aming samot dalangin sa iyo, sa pamamagitan ni Kristo at ng Espiritu Santo. Amen. O Maria, Birhen ng awat pagkalinga, patnubayan mo kami.
Magdiwang po tayo ng misang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sinisimulan po natin ang mga mahal na araw bilang paghahanda sa pagdiriwang natin ng linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Pagdasal po natin ang bawat isa na tayo ay makatugon sa tawag ng Panginoon na samahan siya sa pag-alaala sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Upang tayo po ay maging karapat-dapat sa paghahain ng ating mga panalangin sa misang ito, atin po munang hingin ang awa at patawad ng At sa inyong mga kapatid. ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang ang buhokot balbas, gayon din, lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, na sampaling parang bato, pagkat ang aking batid, na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo
ako. Bawat taong makakita ay umiiling. Palibang nanunuksot ng lalait. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit di napansin. Kung siya'y mahal, ba't di siya intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? May pangkat nakaaway sa paligid ko, para bang mababangis na aso. Kamay ko't paay nasugat sa pako, nabibilang ng lahat pati aking buto. Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Damit ko'y kanilang pinaghatian, saplot ko'y dinaan sa sapalaran. Panginoon, huwag akong iwang nag-iisa. Lakas ko, ang pagtulong mo ay bilisan. Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Lahat ng ginawa mo ay ihahayag. Sa mga natitipoy pupurihin ka. Papurihan ang Panginoon, kayong lingkod. Dakilain siya hanggang sa dulo ng mundo. Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay nanikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, niharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at nagugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahugupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretorio at nakatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at pinutong sa kanya. Saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binatik. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaglulurahan, inuha nila ang tambo at siya'y pinaghampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ang sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga Cirene. Pilit ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, na nangangahulugang pook ng mga bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikpan niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ng mga matatanda ng bayan. Sabi nila, iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niya siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya.
at inalipsta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinikmak ng maasim na alak, nilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalugutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa. Nagbitak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito ay anak ng Diyos, sabi nila. Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang liham pastoral ng Lubang Kagalang-galang Moises Magpantay Cuevas. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Minamahal na bayan ng Diyos ng Diocese ng Calapan. Noong Miyerkules, Marso 25, dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon, Solemnity of the Annunciation. Tunay ngang isang magandang balita mula sa Panginoon ang ating natanggap. Matapos ang 75 taon bilang isang teritoryong mission territory, na sa taong ito ay ating ginugunita, iniangat ni Papa Leon XIV ang ating apostoliko bikaryato ng Calapan bilang isang ganap na diocese ng Calapan. Palakpakan natin ang Panginoon sa biyaya ng pagiging diocese. Ano ang kahulugan nito? Ang pag-aangat na ito ay nagmamarka ng isang pangunahing hakbang sa paglago ng ating lokal na simbahan na kinakita ng ating Santo Papa ng sapat na pagkamagulang na mature at makatitindig o makapagpapanatili sa ganang sarili, self-sufficient. Ito rin ang sumasalamin sa pagkakilala sa pastoral at organisasyonal. Ano ang kaibahan nito? Una, sa katayuan, status. Ang Apostolic Vicariate ay isang misyonaryong teritoryo, mission territory. Ang diocese ay pagiging isang ganap na partikular na simbahan, particular church. Ikalawa, sa pamumuno at pamamahala, leadership and governance. Ang Apostolic Vicariate ay pinamumunuan ng tituladong obispo, titular bishop, na namamahala sa ngalan ng Santo Papa at direktang nasa ilalim ng dikasteryo para sa ebanghelisasyon. Ang diocese ay pinamumunuan ng obispo, diocesan bishop, at namamahala ng may sarili o ordinaryong jurisdiksyon sa ilalim ng dikasteryo para sa mga obispo. Ikatlo, sa layunin, purpose. Ang Apostolic Vicariate ay umiiral upang paunlarin muna ang simbahan
sa mga misyonaryong teritoryo. Ang diocese ay napangyayari sa isa sa matatag na sambayanan ng mananampalataya bilang isang ganap na partikular na simbahan. Ano ang hamon nito? Dahil sa umaangat ang ating katayuan bilang diocese, natural na lumaki rin ang hamon sa atin bilang isang lokal na simbahan. Una, pananagutan, responsibility. Tinatawagan tayo na akuin ang mas mabigat na obligasyon sa sarili, pamilya, pamayanan, lipunan at maging sa kalikasan. Hindi lamang ito tungkol sa kampanin kundi sa pagkilala sa sariling obligasyon sa anumang resulta ng aksyon at desisyon na nagpapakita ng pagiging mabunga sa ating pananampalataya sa mas maalab na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ikalawa, paglalakbay ng sama-sama, synodality. Tinatawagan tayo na magtulungan at magkaisa. Wala dapat maiiwan sa simbahan. Ang katawan ni Kristo. Bawat isa ay kasali, kasalo, kalahok, lalo't higit ang nasa paligid at gilid. Mga nawawala, nahuhuli, at napaka mababa. Ikatlo, pagmimisyon. Missionality. Tinatawagan tayo upang magmisyon mula sa minisyon na simbahan patungo sa pagmimisyon na simbahan. From mission church to missionary church. Ang pananampalatayang tinanggap natin ay hindi para sa atin lamang. Ito ay para ibahagi. Gifted to give, blessed to bless. Akuin natin ang misyon ng aktibong pagpapahayag, pagpapalaganap at pagsasabuhay ng mabuting balita ng pag-ibig ni Jesus sa tagod na maghasik ng binhi ng pananampalataya. Nagbuwis ng buhay sa hirap ng pagbimisyon at nagpabunga ng masagangan ng ani na ating tinatamasa ngayon. Ating ipinaabot ang pagpupugay sa mga obispo at paring Agustinian, Recollects at SBDs, kasama ang mga katuwang na mga madre at laiko. Sila ang mga tahimik na mga banal at martir na misyonero na silang dumadalangin din para sa pagiging dioceses. Sa pagunita natin ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, bago ang kanyang kalbaryo, kamatayan at muling pagkabuhay, pumapasok din tayo sa bagong kabanata bilang isang dioceses. Nagbubunyi rin tayo taglay ang malalim na pag-asa kay Jesus na bagamat hindi maialis ang mga kahirapang susuungin sa hinaharap bilang dioceses, matingkad ang ating pagtitiwala na laging may nakaabang nakalwalhatian sa pagkabuhay ni Jesus. Nais ko ring ipabatid na sa salitang dioceses, ang salitang ugat sa unahan ay Diyos. Upang ipabatid na pasukin natin ng may pananalig ang katiyakan na ang kabutihan ng Diyos at wagas na pag-ibig ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay abot sa kalangitan. Hango mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 36, Talata 5. Taglay ang pagtitiwala at pag-asa sa grasya ng mabathalang awa ng Diyos. Patuloy nating panghawakan ang ating pananaw. Buhay na sambayanan ng mga alagad ni Kristo na nagkakaisang nagsasabuhay ng salita ng Diyos at pinaghaharian ng katarungan, kalayaan, kapayapaan at pagmamahalan. Nawa ang mahal na Birheng Maria bilang ina ng simbahan ay gabayan tayong lahat sa ating patuloy na sama-samang paglalakbay patungo sa kaganapan ng kanyang kaharian. Amen. Ang inyong lingkod na obispo, Nilagdaan Moises M. Cuevas, D.D., Obispo ng Calapan. Ngayong ika-29 ng Marso, taong 2026, Linggo ng Palaspas.
Kaya si Bishop Magpantay Cuevas po ay huling obispo ng Apostolic Vicariate of Calapan at unang obispo ng Diocese ng Calapan. Pagpalain po tayo ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Umigawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siyang lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inibig. nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw ay nabuhay na Umakyat sa langit. naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya na sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magiging ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinamunuhanan tayo ni Jesus ng kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Manalangin tayo nang masuklian natin ng pagsasakripisyo ang kanyang malasakit sa atin. Upang ang ating simbahan sa pangunguna ng Santo Papa, mga obispo at mga pari ay buong puso at walang sawang magtiis ng mga paghihirap sa pagsunod kay Jesus na nagpakasakit at namatay para tayo maligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. At ating wikain, Panginoon, patatagin mo kami sa pagsunod sa iyo. Panginoon, patatagin mo kami sa pagsunod sa iyo. Upang ang mga namumuno at mga kawani sa ating pamahalaan ay buong lugod na magbigay ng sarili sa matapat na paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo kami sa pagsunod sa iyo. Upang ang ating mga pamilya na itinuturing nating simbahan sa tahanan ay makaranas ng sakripisyo ng bawat isa para magtamasa ng maayos na pamumuhay sa espiritual at material na aspeto. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo kami sa pagsunod sa iyo. Upang tayong nagkakatipon sa banal na pagdiriwang na ito, ay liwanagan ng salita ng Diyos at palakasin ang katawan ni Kristo para matapang nating harapin ang mga hamon sa pagbuo at pagpatatag ng mga munting kapitbahayang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo kami sa pagsunod sa iyo. Upang ang mga may sakit at lahat ng naghihirap sa pisikal, emosyonal at espiritual na kalagayan ay magkamit ng konsolasyon sa pakikiisa sa mga paghihirap ni Jesus sa daan ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo kami sa pagsunod sa iyo. Tahimik nating ipagdasal ang intensyon ng mga nagpapamisa ngayon, kasama ang ating mga mahal na yumao, gayon din ang ating mga personal at pampamilyang pangangailangan. Ang lahat ng aming mga panalangin ng kahilingan ay tinataas namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan na rin ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan na iyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong buktong na anak, sumami nawa ang iyong pagpapaunlak. Na di na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin na tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuhungan namin. Kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang hukay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan. Sana pupuno ang langit at ang Lupa ng kaluwalhatian mo. pinagpala Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Pagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig.
kay San Leo na aming Santo Papa, ni Moises na aming Obispo, na tanang kaparian at ng lahat ng naglilingkod sa iyong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na imlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sanang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kay sanang mga apostol at ng lahat ng mga banal, kasama ang aming mahal na patrong si San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang magkakapatid sa isang Ama, lakas loob po nating ipahayag sa pag-awit ng Ama namin. Ama namin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang nananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa iyo ang kaharian at ang Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming
Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na siya nag-alis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makisalo at
ang mga naglingkod sa banal na misang ito, at ang mga nagbigay at nag-ayos ng dekorasyon. Bilang pasasalamat, palakpakan po natin sila. Pasalamatan din po natin ang lahat ng nagsikap na makapunta dito sa simbahan para makadalo ng banal na misang ito. Bilang pasasalamat, palakpakan po ang lahat ng naririto. So ako po ay nananawagan na tayo ay magsama-sama sa mga mahalagang pagdiriwang ng ating simbahan ngayong mga mahal na araw ng Diyos, paghalik sa banal na krus at ang pagtanggap ng komunyon bago ang prosesyon. Ano po? Sa Sabado po ay ang pagdiriwang ng pagbabantay sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Mula sa ispo ang simula. At sa Linggo po ay Linggo ng Pagkabuhay. Ang misa ay 6:30 at ang pagkatapos ng misa ay ang dagit, kasunod ang ikalawang misa. So, samahan po natin kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At naway pagpalain po kayo kasama ang inyong buong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ang banal na misa para sa Linggo ng Palaspas. Humayo tayo at taglay ang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sabi. Ang unang istasyon po ng Osanahan ay sa Bayanan. Batuhan. Sa Batuhan po.